May mga taong dumarating na sadyang agad ding nawawala. At gaano man kaiksi o kahaba yung panahon na sila ay nakasama, may iniiwan silang permanenteng marka sa ating puso. At sa kanilang paglisan, matutuklasan nating hindi na tayo katulad ng dati. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras na kailangang maghiwalay. Puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan ka? Kailan ka muling mahahagkan? Magkulang man sa atin itong sandali, alam ko na tayo magkikitang muli. Hanggat may umaga pa na harapin, ikaw lang ang mamahalin. Gaano man kahirap, gaano man kasakit, kailangan pa rin natin ipagpatuloy ang buhay natin. Mabilis lang talaga lumilipas ang mga oras. At sa bawat panahong nagdaan, yung pagmamahal ko para kay Enzo, mananatili sa puso ko hanggang wakas, hanggang libingan. Junjun, yung mga bulaklak, okay na ba? Dapat madaming bulaklak. Kuya Manmon, okay na po. Lahat ng flower shop pinakyaw ko na po yung mga bulaklak. Very good ka, Junjun. Sige na, ayusin mo na yung sarili mo. Naalala ko pa, sabi ni Enzo dati, kapag daw lumipas ang 10 taon, gusto niyang makatanggap ng madaming bulaklak. At ito na yung araw na yun. Kuya Monmon, yung mga kandila po, baka makalimutan natin. Junjun, huwag kang mag-alala. Nakalagay na sa bag ko yung mga kandila at posporo. Teka, nasaan na ba si Bembem? Kuya Monmon, malapit na daw po. Kuya Monmon, andito na ako. Ano ba yan, Bembem? Tara na. Mona, yung mga bata, sasama ba sa atin? Oo, Monmon. Ang kukulit nga eh. Sino bang hinihintay natin? Nanay, huwag ka nang magmaganda. Tara na. Wika ko kay nanay na eto, nagli-lipstick pa. Anak, teka. Maganda na ba ako? Opo, nanay. Walang kasing ganda. Tara na po sa sementeryo bago pa tayo abutan ng init. Sa sandaling to, tinahak na namin ang daan patungo sa sementeryo.
At eto, pagkarating namin, ako, nililinis ko lang yung lapida kung saan nakasulat ng pangalan ng mga minamahal ko. Matapos kong linisin ang lapida, naupo ako sa gilid nito at pakiramdam ko, katabi ko sila sa mga sandaling to. Tila ba bumabalik ako sa nakaraan? Napakadami ko na palang pinagdaanan pero eto ako ngayon. Matatag at patuloy lang na lumalaban. Si nanay ko eto. Abala dun sa kambal na bata. 8 taon na yung kambal. Ang bilis ng panahon. At si Mona eto, parang di nanganak. Napakaliit pa din ng bewang. Si Junjun naman at Bembem eto, busy sa pagsisindi ng kandila. Medyo humahangin kasi kaya namamatay yung apoy. At ako naman, masaya lang na pinagmamasdan ng bawat nasa paligid ko. Ang mga taong kasama ko sa bawat araw na darating pa sa buhay ko. Parang kailan lang, musmus na bata lang ako. Tapos, may nakilala ako na minahal ko ng lubos. Tapos ngayon, eto. Miss ko na si Enzo. Sa bawat paglipas ng mga sandali, binabalikan ko lang ang bawat masasayang nangyari sa buhay ko. Anak, di pa ba tayo uwi? Tanghaling tapat na. Gutom na ang mga bata. Sige po, nanay. Tara na po. Pagkaalis namin, diretso na lang ulit kami sa bahay. Tapos eto, kumain na kami ng tanghalian. At sa oras na to, sa ilalim ng puno ng lokban, nakatanaw lang ako sa lugar kung saan lagi kong pinagmamasdan. Ang lugar kung saan nabuo ang lahat ng mga pangako. Ang lugar kung saan lagi akong magiging matatag kahit dumaan man ang madami pang pagsubok. Kasi sa lahat ng pinagdaanan ko, wala na akong di kakayanin pa. Alam ko kasi na hindi ibibigay sa atin yung mga pagsubok na ganito kung hindi natin kakayanin. Kuya Monmon, dito ka lang pala. May dala po akong lechon. Ipinapabigay po ni Papa Maki. Aba, nandito ka pala, Buknoy. Kuya Monmon naman, huwag mo na akong tawagin na Buknoy. Benjamin na ang itawag mo sa akin. Binata ka na talaga, Buknoy. Ay, Benjamin pala. Parang kailan lang eh. Laging gulong ang laruan mo. Pero ngayon, binatang binata ka na. Kuya Monmon, alam mo, huwag mo na akong tawagin na Buknoy. Nakakahiya. Baka marinig ni ano. Pupunta ba siya? Benjamin, sinong tinutukoy mo? Yung bunsong kapatid ni Mona, yung Pogi? Yung nakilala mo nung 1 taon? Yung lumaki sa ibang bansa? Kuya Monmon, baka may makarinig sa'yo. Ang lakas ng boses mo. At saka, secret lang natin yun ah. Ay, oo nga pala. Mamaya dadating siya, Benjamin. Kausap ko nga sa chat kanina eh. Tapos sabi ko, doon na lang siya matulog sa hacienda.
Sabi ko, ikaw ang kasama. Hala, Kuya Monmon, nakakahiya. Benjamin, bahala ka. Baka kapag pinalampas mo ang pagkakataon baka pagsisihan mo sa dulo. At saka, pumayag naman siya. Kilala ka naman daw niya. At mabait ka naman daw. Kuya Monmon, nakakahiya talaga. Benjamin, ang masasabi ko lang, good luck sa'yo. O siya, tama na to. At baka umaba pa ang kwento. Pero, Kuya Monmon, okay ka lang po ba? Oo naman. Okay lang ako. Naghihintay nga lang ako na magdapit hapon dito sa duyan. Kuya Monmon, sige po. Maiwan na po kita. Kaarawan ng anak na kambal ni Mona ngayong araw. Kaya eto, may paletsyon si Kuya Maki. At hulaan nyo kung sino ang tatay. Sino pa ba? Di si Bembem. Binembem niya si Mona. Diyos ko. Naging batang ama talaga si Bembem. Ay naku talaga. Si Junjun naman daw nung nangyayari ang krimen. Tulog na tulog daw. Crush daw kasi ni Bembem si Mona Tas ayun, nagkainuman at nauwi sa bembangan. Ay nako talaga. At yung anak nila, kambal na lalaki. 8 taon na ngayong araw. Masaya naman ako na lumalaki na yung pamilya namin. Pero teka, dapit hapon na pala. Malapit nang lumubog ang sikat ng araw. Pinagmamasdan ko lang ngayon kung saan lulubog ang sikat ng araw. Marami tuloy akong naaalala. Mga bagay sa nakalipas na di ko makakalimutan. Mga masasayang alaala na babaunin ko sa buong buhay ko. At eto, habang nasa duyan ako, napangiti na lang ako sa isang pamilyar na tunog. Isang helicopter ang dumating at pagkababa nito, mabilis na bumaba ang isang taong nagpangiti ng husto sa puso ko. At eto, nasigaw pa siya habang tinatawag ang pangalan ko. Ay nako, si Enzo. Bakit ngayon ka lang, Enzo? Hindi ka tuloy nakasama sa puntod nila tatay at nanay. Monmon, sorry na. Nagka-problema sa airport Akala ko nga, pababalikin ako sa ibang bansa. Sorry na. Sana mapatawad mo ako. Okay lang, Enzo. Ang mahalaga, andito ka na. Sakto yung dating mo. Ito yung paborito nating lugar at oras. Tama ka, Monmon. Ang ganda talaga dito. Sa duyan sa ilalim ng lukban at yung sunset. Grabe, ang ganda. May naalala tuloy ako. Anong naalala mo, Enzo? Monmon, ngayon ko lang sasabihin to. Naalala mo ba nung mahinang-mahina na ako? Tapos akala ko katapusan ko na. Alam mo, nakita ko ang tatay at nanay mo. Nakatingin sila sa atin tapos masaya sila.
at tinupad nila yung hiling mo. Kaya siguro parang himala na bigla na lang unti-unti akong lumakas at gumaling. Kaya magkasama na tayo hanggang sa pagtanda, Monmon. Walang iwanan hanggang wakas. Oo, Enzo. Hanggang wakas. Enzo, naalala mo pa yung sinabi mo nun? Yung gusto mo ng madaming bulaklak? Monmon, di ko makakalimutan yun. Ngayon ang araw na yun. Nasaan na yung mga bulaklak ko? At eto na nga. Nagsimula ng umulan ng mga iba't ibang klaseng bulaklak dito sa duyan. Sabi ko sa kanila, kapag dumating na si Enzo, maghagis na sila ng mga bulaklak dito sa duyan. Yung parang umuulan ng mga bulaklak. Nataba si Enzo. Naiyak na. Nahahawa tuloy ako kaya ito. Bumagsak na lang din talaga yung mga luha ko. I love you, Enzo. Mahal na mahal kita. Monmon, dahil sa'yo, kaya ako lumalaban. At hindi kita iiwan. Mula sa duyan, sa ilalim ng puno ng lukban, sa mga bulaklak na tila baulan, sa ugoy na sumasabay sa takip silim, ang puso ko ay wala nang mahihiling. Gaano man kabigat ang mga pagsubok, huwag tayong susuko. Dahil sa huli, makakamit mo yung kaligayahang hinahangad ng puso mo. Ang maging masaya sa taong tunay na nakatadhana para sa'yo. Hanggang dito na lang ang kwento namin ni Lorenzo. Mahal na mahal namin kayo. At syempre, mahal na mahal din kayo ni Big Boss. At dahil natapos na ang kwento natin, magpa-Gcash naman kayo kay Big Boss kasi pinasaya at pinaiyak niya kayo. Ito po yung Gcash number. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At sana magustuhan nyo rin po yung ilalabas kong bagong kwento. Maraming salamat po. I love you all. Mwah!